Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol sa Surah Al-Ahqaf. Ang ibig sabihin ng Al-Ahqaf ay liko-likong bulubundukin. Katulad sa panimula ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Ang word na Hamim, alam naman po natin mga kapatid, ay wala itong kahulugan. Hamim, mga litra, mga kataga. Ibig sabihin, ang itong Quran na ito ay Arabic na may ha at may mim. Ang doon, mga kinakausap mga Arabs, mga Arabo, sa wika nila na kanilang mga pinagmamalaki, pinagyayabang talaga nilang ang wikang Arabo kasi doon sila gumagawa ng tula. Alam naman natin mga kapatid, kapag ang tao ay nagiging manunula, ay mataas talaga ang tingin ng mga tao kasi umabot sa balagtasan. Umabot siya sa napakatindi ng kanyang mga sinasabi. Kaya ganun ang pagrespeto nila sa wikang Arabic. Ngunit ang Quran dumating na mayroong ganito rin na may hamim. Kaya ang Surah Al-Ahqaf, mga kapatid, ibinaba ito sa Makkah. Kaya tinatawag itong Surah Makkiyah. Kaya tapos sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkadugtong dito, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibinabang kasulatan mula pa kay Allah ang makapangyarihan na marunong. Allahu Akbar. Tingnan niyo sa wording na ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, ng Quran, galing talaga sa langit, ibinaba mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasulatan na yun. Binaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang Quran, hindi yan salita ng mga tao, hindi yan salita ng mga nilalang, bagkus salita ng manlalalang. Ang kasulatan na yan, aklat na yan, mula pa kay Allah. Patunay talaga ito na walang halong kabuktutan, walang halong opinyon, walang halong salita ng mga ibang tao, bagkus puro ang banal na Quran, dalisay sa lahat ng mga kakulangan. Mula pa kay Allah ang makapangyarihan. Allahu Akbar. Nasa kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun ang ating Diyos na meron siyang kapangyarihan na mag-utos ng mga bagay-bagay. Kaya ang na ito, mga kapatid, itong Quran. Kasi nga ang mga Arabs, alam naman natin mga Arabs, mga kapatid, no right yan, karamihan sa kanila. Walang kalam-alam. Pero alam nila ang Arabic. Alam nila ang kanilang wika. Kaya dahil doon, nagulat talaga sila kasi namangha sila sa Quran. Nakakaiba pa. Iba ang mga layunin, ang kanya hangarin. Kasi dati ang mga kanilang mga ginagamit, mga alak, yun ang kanilang laging topic Alak, buhay sa mundo, asawa, kalungkutan, pagluluksa, yun ang kanilang mga topiko lagi. Pero ang Quran, ibang-iba talaga. Kasi nagsasalita patungkol sa araw ng paghukom, mga batas, mga propeta, pananampalataya. Kaya pinapatunayan kasi ito na galing ito kay Allah. Ibinaba, ibig sabihin, merong Diyos, mga kapatid, nga sa langit. Hindi dito sa lupa, mga Diyos, kalukuhan yan. Ang Diyos dapat nandoon sa kalangitan.
Siya kasi ang aziz, ang makapangyarihan. Hakim, ang marunong. Tingnan nyo, ang Allah, makapangyarihan na, pero marunong, marunong pa. Lahat ng mga utos niya, merong mga magandang makukuha kasi nga galing kay Allah na Al-Hakim, ang marunong. Tapos sabi niya dito, kadugtong din sinabi ng Allah, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Allah musta'an. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, hindi namin nilikha ang mga langit at lupa at ang anumang nasa pagitan ng mga dalawang ito bukod sa katotohanan at may takdang palugit at mga yaong tumakwil sa anumang ibinabala sa kanila ay umiilag. Umiilag ang mga kafaru, mga nagtakwil. Tingnan nyo, ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi namin, plural yan mga kapatid. Hindi yan katulad ng pagpuplural natin. Ang pagpuplural sa Arabic mga kapatid, kung gusto niya idakila ang sarili niya, gusto niya palakihin ang sarili niya bilang pagyayabang, bilang pagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin niya namin. At ano yan normal yan na paggamit sa wikang Arabo na nagpapatunay na kahit mag-isa ka, pwede mo gamitin ang namin, ang plural. Kasi nga, plural of majesty yan. Kaya kung tatanungin tayong Diyos nyo pala, marami kasi gumamit ang namin. Hindi ganon. Ang punto dyan, ang sa wikang Arabo, pagmamalaki ng Allah. Kasi majesty nga siya At lahat ng bagay na sa Kanya. Kaya kaya niya ipagbalaki sarili niya. Gagamit siya ng namin. Nilikha namin. Hindi namin nilikha. Ganun mga kapatid. Kasi kung hindi mo alam ang pananalita ng mga nauna, hindi mo maunawaan ang Quran. Dapat kasi bumasi ka kung paano isalita ng mga nauna ang kanilang mga wika. Hindi lang grammar. Ang iba kasi tumitingin na lang sa grammar Mali yun. Dapat alamin mo rin kung paano sila mananalita. Kasi may mga talinghaga, may mga literal, mga tulad nito, namin, majestic to pagsasalita nito gamit na gamit to Kaya, mali talaga ang babasahin mo lang namin, sabi mo, tumutukoy sa 3 persona. Hindi sa 3 persona tumutukoy yan. Tumutukoy yan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang anumang nasa pagitan nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya ang mga langit. Tingnan nyo, gumamit siya ang mga langit. Ang langit nito, alam naman natin 7 kalangitan mga kapatid. Ang langit mayroong 7 kalangitan. Tapos ang lupa, isa lang siya. Kaya, tapos ang anumang nasa pagitan nito, ang dalawang pagitan nito, ang lahat ng pagkalikha ng Allah, hindi lang langit at lupa, bagkus nilikha niya rin ang mga ibang mga nilalang sa pagitan ng dalawang ito. Tulad natin, mga tao, tulad ng mga anghel, o ano pa dyan, mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa dami na yun, tapos ito pa, nilikha niya lahat yan. Tapos ginawa niya na merong katotohanan. Merong kabuluhan kung ano pa sa atin. May kabuluhan ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa kabuluhan niyan mga kapatid, nalaman natin ang ating hangarin. Alam natin ang ating layunin. Kung paano ang ating purpose of life. Alam natin Kasi nga, ganun ang gusto ng Allah. Kaya mayroon nga tayong fitra. Tinatawag nating fitra, kalikasan. Ang pagkalalang natin mga kapatid, kung anong gusto ng Allah sa kanyang nilalang. Mayroon tayong fitra. Kasi nga katotohanan yan may kabuluhan tayo At ano pa? At may takdang palugit.
Allahu Akbar. Kaya kung dahil sa katotohanan na yun, mga kapatid, meron din tayong palugit. Kaya huwag kang mag-isip na tatagal tayo dito sa mundo. Lahat tayo babalik talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga mayroong takdang palugit, ajalong musamma, tinatawag natin sa Arabic. Kaya meron nga kasabihan, magmahal ka, ngunit iiwanan mo rin yan. Ayun, ganun ang ating paniniwala. Magmahal ka, pero iiwanan mo rin yan. Kasi nga, lahat nga mayroong takdang palugit. Hindi man kayo maghiwalay rin kayo sa kamatayan. Kahit magpagbili ka ng mga gamit, mahal na mahal mong gamit na binili mo, pero masisira rin. Kasi ganun ang buhay, may katotohanan at may takdang palugit. Kaya dahil doon, mga kapatid, alhamdulillah, pasok tayo sa pananampalataya na ano natin to nasasayahan tayo sa balita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasisiyahan tayo kasi nga itong lahat ng mga bagay dito, pati na rin mga problema sa buhay, pati na rin mga suliranin sa buhay, mga pasanin natin, lahat yan mayroong katotohanan, lahat yan. Kaya huwag kang magluksa ng sobra-sobra. Magluksa ka, pero huwag sobra-sobra, huwag labis-labis. O kaya magsaya ka, huwag sobra-sobra, huwag labis-labis. Kasi nga, lahat ito may katotohanan, mga kapatid. Ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat tayo, alhamdulillah. Pero ang mga yaong nagtakwil, itong nakakalatakot sa lahat, ang mga yaong nagkapir, nagkupor, mga yaong tumakwil sa anumang ibinabala sa kanila. Tingnan nyo, binigyan na pala sila ng babala. Parang bagyo ba? Katulad sa bagyo ngayon. Nagwagwag na nga merong awareness talaga. Mag-ano na kayo, magsilikas na kayo dyan. Huwag na kayong manatili sa lugar na yan. Kasi parating ng bagyo. Nagkaroon na ng babala, mga kapatid. Sa mga yaong nagtakwil. May impyerno na sinabihan na sila ng impyerno. May impyernong parusa sa mga yaong nagtakwil sa sinumang gumagawa ng masama. Hindi bumabalik sa Allah. O kaya sumasamba sa rebulto. O sumasamba kay Jesus. Lahat nagbigay na ng babala, mga kapatid. Kaya mga bagyo na yan, paalala yan sa atin na huwag tayong sasampa bukod sa Kanya. Kaya babala yan, ibinabala na sila, binagyan na silang babala, mga kapatid. Anong ginawa nila? Sila naman ay umiilag, subhanallah, muqridun kung sa Arabic pa. Umiilag, mapag-ilag lang sila. Ayaw nila tanggapin ang katotohanan. Gusto nila sundin ang kanilang sariling pithaya. Mali, hindi pwede yun. Susundin mo, umiilag ka sa katotohanan. Binigyan ka na ng babala, binigyan ka na ng utak, binigyan ka ng puso, binigyan ka ng pandinig at paningin para matukoy mo ang mali at tama. Ang ginawa mo, umiilag ka. A'udzubillah. Kaya huwag natin gayahin, mga kapatid, ang mga kafirun, mga mapagtakwil, kasi nga umiilag sila sa katotohanan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilm in kuntum sadiqin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabihin mo, napagmasdan ba ninyo ang anumang tinatawag ninyo bukod kay Allah? Magpakita nga kayo sa akin kung ano ang kaniyang nilikha sa kalupaan o kaya mayroon ba silang kalahok sa mga kalangitan? Magdala nga kayo sa akin ng kasulatan noon o kaya mga bakas mula sa kaalaman kung kayo nga ay naging mga makatotohanan. Subhanallah, tingnan nyo, ganun na ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang Allah, mga kapatid. Inutusan niya ang mga propeta, lalo na si Prophet Muhammad, inutusan niya. Kasi nga, umaangkin sila na meron pa silang mga Diyos, meron pa silang tinatawag na Diyos, inihilingan ng tulong ng kanilang minamahal at inihingan ng
Ang sandigan, nilagawan lang sandigan. Mga rebulto na yun. Kaya, mga tumatawag kayo, sige, magpakita nga kayo sa akin ng kung anong nilikha nila dito sa mundo o kaya sa kalangitan. Magpakita nga kayo. Langaw nga, subhanallah, pakpak lang ng langaw. Di ba? Ang langaw napakaliit. Kahit hamak na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila kayang gawin. Kahit pakpak ng langaw. Kaya, hindi nila kayang gawin yun. Gagawa man sila plastic, gagawa man sila mga maliliit na mga metal, pero hindi nila ma-perfect ang likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganun ang pagkalikha ng Allah. Masyadong perfecto. Kaya, tingnan nyo, wala silang makita, wala silang maidala. Ganyan, mga kapatid, ang hamon ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung totoong mga Diyos yan, magpakita nga kayo. O kaya, meron ba silang mga kalahok? May mga partners ba yan na gagawa ng mga ganitong katulad nila? Sa kalangitan, meron ba silang ganun? Tapos, magdala nga sila ng kasulatan, itong napakasakit sa lahat, mga kapatid. Nagsasalita lamang sila na wala silang mga batayan. Wala silang mga kasulatan. Ang mabatayan nila, encyclopedia, subhanallah. Hindi yan ang kasulatan noon. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, hindi encyclopedia. Kailan lang yan nagawang encyclopedia? Sabihin nila, ito ang tunay na religion. Nakasaad sa encyclopedia, subhanallah. Kung isipin mo, bago lang yung encyclopedia, basahin nyo doon sa Bible. O mga naunang mga kasulatan, Injil, Taurah, doon nyo basahin. Hindi sa encyclopedia. Kaya, alhamdulillah, o mga bakas mula sa kaalaman, bakas. Ang mga naunang mga kasulatan. Hindi, bagong simula, mga 1990s, 1880s, doon lang gagamitin mo katibayan yan. Hindi ganun ang pagbibigay na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo nga'y naging mga makatotohanan. Kaya ang mga kapatid ninyo kahit sa mga debate, gagawa talaga sila, hanap sila ng mga bagong salin, mga bagong labas ng mga Bible. Kaya tuloy na sabi niya ito ang religion. Hindi ganoon ang religion, mga kapatid. Nauna pang religion kaysa mga encyclopedia niya. Kaya alhamdulillah, may Quran po tayo na pinaghahawakan na ginagamit natin, lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin natin ang Diyos nag-iisa. Walang kalahok si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalikha. Wala siyang kasama. Kaya, kadugtog dito sinabi ng Allah, mga kapatid, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Sinabi ng Allah, at sino bang higit na naliligaw kaysa sino mang tumatawag bukod pa kay Allah na hindi naman sila tumutugon hanggang sa araw ng pagkabangon at sila sa kanilang panalangin ay mga tabaya. Tingnan nyo, napakasakit, mga kapatid. Mga itatanggi sa araw ng paghukom. Ang isa sa mga itatanggi sa araw ng paghukom na nananalangin sa mga rebulto. Alam naman natin na rebulto, mga kapatid, inukit lang yan mula sa bato, mula sa kahoy, o ano pa dyan, mga minerals, inukit nila mga rebulto nila. Na ano yan walang buhay yan may buhay pang mga rebulto. Bato yan walang buhay, walang kaluluwa, tapos doon nga sasamba. Paano yan tutugon sa iyo sa araw paghukom? Kahit dito nga sa mundo paano ka sasagutin na maribulto na yan? Ginawa mo lang yan Kaya, auzubillah, kaya, paano na sa araw ng paghukom, hihingi ka na tulong sa rebulto? Rebulto, help me. Wala. Hindi ka matutulungan ng rebulto na yan, mga kapatid. Lalo na mga Quraysh. Ang Quraysh, daming mga rebulto. Sumasamba sa mga rebulto sila, mga pagano sila. Kaya
Kaya sa araw ng paghukom, magiging pabaya, itatanggi ang kanilang pagsamba sa ribulto. Hindi sila tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, parorosahan pa sila. Tapos, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha husyiran nasu kanu o lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag naipon ang mga tao, sila ay naging mga kaaway para sa kanila at sa kanilang pagsamba ay naging mga mapagtakwil. Kaya sa araw kasi yun, sa time ni Prophet Salam, nag-ipon-ipon ang mga pagano, mga musyrik para kalabanin ang mga Muslim. Yun ang kanilang plano eh. Gusto nila sirain, walain, lipulin lahat ng mga Muslim sa panahon nila. Kaya nag-ipon-ipon sila, nagiging kaaway sila mga kapatid. Kahit sa kanilang pagsamba, sila nagiging mapagtakwil. Kahit alam nilang katotohanan, naging mapagtakwil sila sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos dito pa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin. Sinabi ng Allah, at kapag binibigkas sa kanilang aming malilinaw na mga talata, ang mayaong nagtakwil ay magsabi tungkol sa katotohanan lang ito ay dumating sa kanila, ito ay malinaw na salamangka. Subhanallah. Tingnan nyo, ganun na ganun lang. Kahit anong dawa sa kanila mga kapatid, kahit gumamit ka ng malilinaw na talata, clear proof, malinaw na katibayan, napakatindi na yun eh. Malinaw na katibayan, ipakita mo sa kanila. Walang halong yung pilit na kaisipan, walang halong opinion, malinaw talaga na talata na mayroong mga batas, na mayroong tanggap sa kaisipan, madaling tanggapin, madaling unawain. Pero ang sasabihin lang nila mga kapatid, hadha sihrun mubin, malinaw na salamangka. Yun ang napakasakit sa lahat. Kapag tayo, nagdadawa tayo, gano'n na sasabihin sa'yo, lalo na sa time ni Prophet Salam. Kasi wala na silang mahanap na wala silang mahanap na palusot eh. Hindi man pwede masabi nila si Prophet Salam baliw. Kasi tama naman kanyang pag-iisip. Hindi naman nila pwede masabi na siya ay sinungaling. Kasi nga, ang tao na yun ay makatotohanan. Sikat sa kanyang pamayanan na siya ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi naman nila masabi na siya ay mga manunula. Kasi ang Quran hindi man tula. Subhanallah. Lahat ng hindi nila masabi. Kaya, bandang huli, sinabi na lang siya ay salamangkiro. Kasi nga, hinihiwalay niya ang anak sa kanyang ama. Inihiwalay niya ang asawa kaysa kanyang asawang babae. Yun na lang ginawa nila eh. Ginawa na lang sila mangkiro na marunong manggayuma. Kaya yun ang kanilang last na sinabi nila. Ito si Muhammad isang magikiro, isang marunong magsalamangka. Kaya ganon ang kanilang pagtatakwil mga kapatid. Kasi dumating na kasi ng katotohanan yun pag masabi nila. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, am yakulu naftara kul iniftaraytuhu fala tamlikuna li minallahi shay'a wa huwa a'lamu bima tufiduna bihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, o sinabi ba nila, gawa-gawa lang niya yan. Sabihin mo, kung gawa-gawa ko lang ito, ay wala naman kayong minamamay-ari para sa akin mula kay Allah ng anuman. Siya ang mas nakakaalam sa anumang binibitawan ninyo na salita tungkol doon. Kaya dapat na si Allah na ay maging saksi sa pagitan ko at sa inyo, at siya ang mapagpatawad na maawain. Allahu Akbar. Tingnan nyo dito sa na itong mga kapatid, nanindigan talagang propeta o salam, kasi dami nang sinasabi sa kanya ng masasama eh.
sinabihan na siya, gawa mo lang yan Quran. Gawa mo lang yan religion na yan. Gawa lang yan mga pinagsasabi mo. Kaya, sinabot sila ng Propeta Salam, kung gawa ko lamang ito, wala naman akong mapapala sa inyo. Wala naman akong makukuha ang pakinabang sa inyo. Ha? Wala naman ako, hindi naman ako nanghihingi ng abuloy sa inyo. Hindi naman ako nagpapahalap sa inyo ng gamot. Kasi inaalok na siya eh. Alokin siya ng paasawain ng pinakamagandang Arab sa panahon niya. Gagamutin siya, halapan siya ng mga doktor. O kaya kung gusto niya maging hari, gagawin siyang hari. Lahat ng mga inaalok na sa kanya eh. Ha? Pero, kaya, kung gawa lang yun ng Propeta Salam, ay talagang tinanggap niya ng alok. Paasawain siya, gagawin siyang hari, gagawin siyang marangal, lahat ng mga alok sa kanya, pero hindi nga ganyan ang propeta. Ginawa niya yun kasi nga para kay Allah. Kasi nga, siya po ay propeta, siya minsahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala naman ako pinamay-ari. Sabi niya dito, sa akin mula kay Allah ng anuman. Wala naman ako mapapala sa inyo. Siya ang nakakaalam sa anumang binibitawan ninyo na salita tungkol dito. Kaya wala talaga, sila lang gumagawa ng mga kwento. Kaya kung ano pa, may mga chismis na sa time na yun. Sila gumagawa ng mga chismis, gumagawa ng mga opinion, lahat ng mga paninira kay Propeta Salam, ginagawa na nila. Kaya ginawa ng propeta, sapat na si Allah na maging saksi sa pagitan ko at sa inyo. At siya ang mapagpatawad na maawain. Allahu Akbar. Kaya ganun nanindigan ng Propeta Salam. Dapat sa mga nagdadawa, ganun din mga kapatid. Huwag kayong uminit kagad ang mga ulo natin sa pagdadawa. Huwag uminit kahit siraan pa tayo, kahit makakarinig pa tayo ng mga nakakasakit na mga pananalita. Huwag kang ganyan. Huwag kang mainit. Huwag mo silang sabayan. Sagutin mo ng maganda at ipasaalam mo na lang lahat-lahat. Katulad ng ginawa ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Salam. Na sapat na si Allah maging saksi sa atin. Kung ganun mga word ba? Sapat na kafa billahi shahidan bayni wa bainakum, kung sa Arabic ba. Sapat na si Allah maging saksi sa aking pagitan sa inyo. Siya ang mapagpatawad na maawain. Allahu Akbar. Tapos sabi dito, pinakahuli mga kapatid, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum iyattabi'una illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Sabihin mo, hindi ako naiba sa mga mensahero at hindi ko rin malalaman kung ano ang gagawin sa akin at sa inyo, dahil sumusunod lamang ako sa anumang ipinapahayag sa akin at ako ay hindi kundi malinaw na tagapagbabala. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun. Wala naman siyang ginawang mga kakaiba. Ganun pa rin ang utos. Sambahin nawa ang Allah nag-iisa. At mga utos niya, napakalinaw. Kaya sa Islam, mga kapatid, kung example may Christian at Muslim, wala naman binago sa religion. Yun, kayusin mo lang ang pagsamba mo sa Diyos. Mga bawal, nandiyan naman lahat sa Biblia, sa totoo lang. O wala namang mga pagsisinungaling, o ano pa dyan, mga bawal dyan, nandiyan naman yan, lahat. Kaya sa totoo lang, wala naman talagang ginagawang Propeta Salam, ganun na ganun pa rin ang religion. Kunti lang ang nabago sa mga ibang kautusan. Pero ganun pa rin ang kautusan, mga kapatid. Kaya ang propeta, wala naman siyang alam kung anong gawin sa kanya at sa inyo. Kaya sa atin, mga bilang Muslim, mga kapatid, magpasakop tayo. Kaya tulad ng ginawa dito ng Propeta Salam, sumusunod lamang siya sa utos ng Allah. Kasi nga siya po ay malinaw na tagapagbabala. Walang halong self-interest. Nagbibigay lang, wala naman siyang mapapala sa mga Quraysh. O kung sa dawa pa, wala ka namang mapapala sa mga tao. Sa iyo, pagpapahayag lang ng katotohanan o kaya pagbababala lang sa mga ipapahamak nila kung gagawin nila. Ganun ang
larangan ng dawa, mga kapatid, larangan kung saan inaanyayahan mo mga tao sa kaligtasan at sa masakit na kaparusahan sa pagdating ng araw ng paghukom. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.